Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at magkomentohan na po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin. Ito po, talagang lumalayo na po ang issue mga tambay. Ang issue po ng korupsyon ng mahigit 3 taon na trilyon at daan-daang bilyon, mga kababayan, ay lumalayo na po ang issue at usapin. Napupunta na po saan? Sa China at sa impeachment ng Vice President. At yung moro-moro na tinapos na nila yung impeachment na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Ito na po ngayon ang lagi pong pinag-usapan at pilit po na pinapuputok po nila na parang napakasama at mali itong mga senador, lalong-lalo po si Senator Marcoleta, na sinasabi nila na parang mga tuta ng China. Ito pong napakagagaling na politiko at media sa ating bansa. Pakinggan po natin. Viral ngayon ang umano'y bagong 9-dash line ng China kung saan tampok ang siyam na tinaguriang senators. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Lalo pang uminit ang debate sa internet sa issue ng sigalot sa laot. Kumakalat ngayon sa social media ang isang larawan ng mapa ng South China Sea. Nakabalandra rito ang mukha ng siyam na tinaguriang senators na hindi lumagda sa Senate Resolution 256. Kinabibilangan ito ng magkapatid na Cayetano at sina Senators Bato de la Rosa, Bongo, Cheese Escudero, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Joel Villanueva. Nakalagay ang mga mukha sa mga iginuhit noon na 9-dash line ng China. Wala pang pahayag ang siyam na senador. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, pag-aralan natin. Ako, as Senate President, pag-aaralan ko. Kung gano'n ang, kung mayroong nagbi-bring up ng issue na bakit ginaganon yung mga senador. Dapat yung siyam ay pumalag. Di ba? Hanapin nila kung sino yung nag-upload nun. Sino yung source, sino nag-upload, sino nag-invento. At kung nasasaktan sila no sa post na yun. tuloy sa regular session sa Lunes ang pagtalakay ng Senado sa Senate Resolution 256 na kumukondena sa ilang opisyal ng Chinese Embassy dahil sa umano'y pananakot at pambabastos nila sa ilang Pinoy officials na tumutuligsa sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Yan po mga tambay. Nakita niyo po, ako ang pinakakalat po ngayon ay sinatawag na China tours, mga tambay. Mga China, para sinasabing mga senador ng China. Doon po daw sa 9-dash line ng China. Ibang klase po mga tambay, no? Ibang klase. Malayong-malayo na po sa issue ng korupsyon ngayon, mga kabayan. At sinagot naman po yan ni Senator Marcoleta, mga kabayan, kung ano po mga layunin ng mga walang yang ito umano. Ito po, set up po natin. Hintayin nyo lang po at pakinggan po natin ang pahayag po ni Senator Marcoleta sa mga nangyayari po at ginagawa po nitong mga tao na ito. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Ibang klase mga bayan, no? Wala na po ang issue ng flood control. Banggit na naman ng ilang senador na kasamahan ninyo na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila at pro-China ka, may tuturing daw nito na treason eh. Treason? Ano ba ang... Natawa na rin yung iba eh. Nakakaalam ng batas eh. Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi, yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Akala mo kasi, kung umasta, akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Eh, ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nila. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Ay, ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Mabuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon? Magsimula tayo kako sa traditional fishing rights. Yes, Mr. Senator, sabi niya. Kasi itong mga bagay na to, sabi kong ganun, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo.
Kasi kako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, oo. Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Mm. Nagkabarilan kayo dyan. Pero nagawa nyo ng paraan. Oo. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Totoo. Meron din kayo sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. No, kanyo. Kamuntik nang nagjukler. Naayos din. Sa Japan, Ay, mas matindi. naayos nyo rin yan. Oo. Tayo So, hindi pala imposible dito. Tayo ba naman kako, hindi natin maayos. Yun ang gusto namin gawin eh. Oo. At kung Pero aayusin... tigilin lang sana natin yung patutsadahan. Oho. At noon sa dinidiscuss ko pati nga doon sa oil exploration Aha. at saka yung gas exploration, pinakita ko yung dalawang mapa dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay ang ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala pinag-uusapan national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 explorations. Wow! Ang dami. Ganun kadami? 35 to 40 Oh. oil and gas Na- exploration. madami pa rin, Vietnam. Malaysia, 60 to 70. Aha. China, 60. Pilipinas, tanungin mo ako, Ilan? 12. Meron din. 12. Ikumpara mo sa 35 to 40. Oo, sa bagay, 60 to kukunti. 70. Oo. Bakit? Patutsada tayong patutsada. Kapag ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Pwede tayo mag-usap Oil exploration ito Oo. Ayaw nila niyan. Yan po ang ayaw nila mangyari. Hindi po ba? Ganyan po nila nililigaw ang Pilipino. Ito po mga demonyo na mga politiko sa ating bansa. Tama po si Senator Marcoleta. Patutsadahan ng patutsadahan. Una-una, sinabi rin ni Senator Marcoleta, wala pa nga tayong titulo dyan. Hindi pa narirehistro yung West Philippine Sea na sinasabing atin. Hindi mo ba? Wala pa tayo sa mapa. Kahit na maitingnan natin sa Google, ang lalabas po ay itong China Sea. Puro China Sea ang nakalabas dyan. Hindi ba? Wala pa pong West Philippine Sea. At ganyan po katindi ang mga politiko. At syempre po, gumagamit po ng mga trolls. Napakarami po nilang trolls sa social media. Yan po'y pinatotohanan po yan. Kahit po ni Congressman Marcoleta ay pinatotohanan po yan. Dahil nga po sa lumolobong budget daw umano ng PCO na bilyon. At kasama raw po yata na binabudgetan ng isang damukal na trolls sa internet o sa social media, mga kabayan. At inamin din po ni Bongit yan. Nung panahon po ng kampanyahan na gumagamit sila at napakarami daw po nila libo-libong trolls, army, umano. Kaya ito po mga tama, yung paninira po nila at talagang alam naman po natin, real talk, alam po natin ang dahilan kaya po nila pilit na pinababagsak. Ito pong Siyam na tinatawag nila na China trolls o China Tours. Ito pong Siyam na China Tours na tinatawag nila ay pilit po nila sinisiraan sa social media at mainstream media umano. Dahil unang-una, malapit na po at minamadali na po nila yung impeachment ng Vice President. At alam naman po natin kung saan magaganap yan. Sa Senado. At sino po ang uupo po dyan? Di po ba? Sa pangunguna po na sinasabi pong si Wambol at napakahilig daw po sa soda na Pepsi umano. Mga kababayan. Yan po. Yan, mapag-aaralan mo ang galawan nila Galawan sa social media na napakaraming binabayaran daw pong trolls sa mainstream media at dahan dyan pa ang grupo ng makakaliwa at mga oligarkiya umano na pinansyir din yata at nagpipinance din umano itong mga drug lord umano. Di po ba? At yung mga napakarami pang mga smuggler umano. Hindi po ba? Hindi kaya mga financier din po yan?
para po pagharian po na nila at hindi na po sila mawala, mga kababayan, sa bansang Pilipinas. At sila na po ang maghari sa ating bansa. Itong mga tao na ito na nagsasabuatan para po ang ating bansa ay mahawakan na nila ng tuluyan at ma-demolish na po nila ang pamilya Duterte, na wala na pong hadlang at tinik sa kanilang mga lalamunan. Dahil kung makakabalik po ang Duterte, mga kabayan, ay umaasa po tayo, ito po mga politiko na ito, na isang damukal po ng issue ng korupsyon na pilit po nilang dinadivert at pinapatay po ang issue ng korupsyon, lalong-lalo po ang flood control. Mga kabayan, pinapatay na po nilang pilit, lalong-lalo pong tinatanggal na po nila sa balita at sa social media ang pilit. At talagang nakikita po natin kung saan na po nila inililihis ang issue po ng korupsyon na ginawa po ng binagoong Pilipinas na mahigit 3 taong issue. Mga kababayan, nahandyan na po tayo sa West Philippine Sea na sinasabi nila na wala pang title at wala pang titulo. Tayo riyan. Hindi po ba? At sa walang kamatayang impeachment ng confidential fund na napakalalaki naman ng confidential fund nilang lahat. Hindi po ba? At walang kamatayan na ginagawang tanga at bobo ang mga Pilipino. Mga kababayan, meron pong Commission of Audit, pero ang nag-i-impeach ay hindi naman mga auditor. At ang ini-impeach, confidential fund. Kakati talaga ang ulo mo sa mga hayop na yan, umano. Yan po mga kabayan, malinaw na malinaw ang sagot po ni Senator Marcoleta. Mga kabayan, ayaw po kasi nila. Wala naman po kasi silang ginagawa. Tumanda na po sila dyan sa politika. Lahat po sila halos dyan. Sila po, pero wala naman po silang nagawa. Puro po pahirap, lalong-lalo po sa ating mga mangingisda. Puro po yabang. Puro angas. Ayaw nilang umunlad ang ating bansa. Napag-iiwanan na tayo. Nakita po niyo mga oil exploration dyan, exploration na oil. Mga naguhukay para yumaman ang ating bansa. Napakarami, dinaig pa tayo ng Vietnam at marami pang bansa sa ating bansa. Maraming bansa na nakapalibot po sa Southeast Asia o dyan sa Asia. Kung yung Brunei nga, yumaman sila dyan sa langis, sa oil, di po ba? Sa natural gas. Yumaman ang Brunei. Pero sa ating bansa, dahil po merong mga politiko na may pang sariling interest lamang, ayaw umasensot yumaman ng ating bansa para pag-usap-usapan, mag-join. Hindi po ba? Dahil alam naman po natin, ang China ay number 1 pong kapitalista yan. Ang bansang China. At nagagamit din po yan sa Asia. Sa buong Asia po ay nangangapital ang China. Nakita po nyo, yumayaman po ang ibang bansa. Hinalimbawa na nga lang ang Vietnam. Na umuunlad po sila ngayon at naiiwanan na po tayo at nauungusan na tayo. Dahil napakarami na po ang nagiging business partner po ng China dyan. Lalong-lalo po sa paghuhukay ng yaman na meron dyan sa South China Sea o tinatawag nilang West Philippine Sea. Hindi po ba? Yan po ay matagal na plano rin po yan ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga lang hindi naman po nila tinuloy dahil iba po ang layunin nila. Ang layunin po nila ay para lang po payamanin ang mga oligarkiya o mano na kasama rin yata sila. Hindi kaya. Kaya po ang ating bansa, mga kabayan, hindi talaga tituno pagka may mga ganitong klaseng politiko, mga kababayan. At sanay na sanay po na i-brainwash sa mga tao gamit po ang mga binabayaran nilang mga trolls at mga malalaking mainstream media umano sa ating bansa. Ganyan po kasasama ang mga tao na yan dahil po sa kapangyarihan at pera na ubod po sila ng swapang at greedy. Hindi po ba, mga kababayan? Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta, at pilit po kayong pinababagsak at sinisiraan kung ano-ano na lang po ang binabato sa inyo at sa inyong grupo. Dahil alam naman po ng mga Pilipino kung sino talaga ang nagpapahirap at mga salot sa napakahabang panahon sa ating bansa.
Alam na alam po ng mga Pilipino yan. Lalo-lalo po yung napakatagal na, mga kabayan, napakatagal na pabalik-balik na mga politiko na nagsitanda na wala naman nagawa para po umunlad ang ating bansa. Nakita lang ng Pilipino yan na nagkaroon na malaki pala ang tsansa na umasenso at yumaman ang ating bansa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya pala natin tumayo sa sarili nating paa na hindi natin kailangan ang Amerika, ang mga dayuhan, hindi natin kaya at kaya natin tumayo at hindi natin sila kailangan pala, mga kababayan. Pero ngayon, baliktad na po. Mga kababayan, humihimod na naman ang nakaupo ngayon at nagpapakatuta na naman sa Western umano. Maraming salamat po, mga kababayan. Yan po ang ating komento na talagang kitang-kita po ng ating dalawang mata na talagang pinapatay na po nila umano ang issue ng kanilang korupsyon, lalo-lalo po ang flood control. At pilit na pong dinadala at dinadivert sa ibang issue. Katulad po nitong tinatawag nila na China Tours, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan, lalo-lalo po sa ating mga tumatangkilik po sa ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At salamat po sa inyong mga comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po, mga kabayan, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po kay Eric Hercio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil Am, si Balance Vision TV, Gay at Shena, kay Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At muli po, mga kabayan, taste lang po tayo. Taste lang po. At hindi naman po magtatagumpay ng habang buhay nila yan, mga kababayan. At makakantam din po natin ang katarungan. Makukuha rin po natin ang katarungan, lalong-lalo po pagka pinagkaloob po ang ating Vice President na maging presidente po ng ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal, mga kababayan. At syempre po, taste lang po tayo at ingat-ingat. God bless po, mga kababayan. Bye-bye.